falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb.
Magandang umaga po sa atin lahat. So, ako nga po pala si Brother Piolo Palero mula sa Atimonan at ako po nagpapasalamat sa Diyos sapagkat muli ay kanyang tinulutan na maging kasangkapan para ipahayag ang kanyang salita sa umagang ito para po maging paalala at kalakasan sa buhay ng bawat isa. Kaya yun po, ngayong araw po, ngayong umaga, ay patuloy po ating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin patungkol sa kabanalan na kailangan nating tamuhin sapagkat ito'y bunga ng ating pagkakilala kay Kristo. Ano po? Kaya sige po, tayo po muna ay manalangin. Panginoon namin makapangyarihan, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat alam po namin na bawat araw, Panginoon Lord God, kayo po ay may ginagawa sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isang narito sa platform na ito upang maging bahagi, Panginoon Lord God, na itong ganitong uri ng pagtitipon, O Diyos. Kaya salamat po. Dalangin po namin na kayo po yung patuloy magbukas ng aming spiritual na kaisipan at hayaan po na ang aming puso ay patuloy na maging dalisay sa iyong harapan. Kaya Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama at Lord, ang karunungan ay patuloy mong ibaba sa buhay ng bawat isa. At hayaan niyo po, Panginoon Lord God, na ang kapangyarihan ng iyong salita ay siya po patuloy na maranasan namin sa umagang ito. Alam po namin na sa araw na ito, O Diyos, ay may mga bagay na ihahayag ka sa amin. Kaya Lord, salamat po. Sa'yo po na pagkakatiwalaan lahat ng papuri, pasalamat. In Jesus' name. Amen. Yun. So, ang ating pong topic ay all about holiness. Ano po? Ito po nakaraan na marami po tayo narinig patungkol sa kabanalan. At ngayon po muli ay kabanalan pa rin po ang ating pag-uusapan sapagkat ito po ay isang napakahalagang bagay na kailangan laging nare-remind ang mga mananampalataya. Tayo pong mga mananampalataya sapagkat alam po naman natin na ito is holiness is the very attribute of God. Ano po? Kaya ano nga po ba ang holiness? Marami po tayong pakahulugan sa holiness, lalo na po mga Pilipino, maraming pagpapakahulugan sa salitang kabanalan. Ang iba iniisip nila ang kabanalan is sa paraan lamang ng pananamit. Ang iba naman po iniisip ang kabanalan is sa paraan ng paggawa ng mabuti. O maraming konsepto ang tao pagdating po sa kabanalan. Pero meron po isang bagay na kailangan nating malaman na ito na isang kahulugan ng kabanalan na kailangan nating magawa sa ating buhay. Ano po? Sabi po dito, holiness is commonly defined as being set apart. Ano po? Or separate. Kaya sabi po dito, God is holy. Ano po? Kaya nung si Jesus po yung isinilang sa mundong ito, talaga pong yung kanya po sarili kanya ibinukod, ikinonsecrate ano po sa sistema ng mundo. Kaya sabi po dito, holiness is being separate or set apart. Kaya ngayon po, samahan niyo po ako makibukas sa Romans 12 verse 2. Sabi po dito ng salita ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. So ito po pala yung pinaka-nais ng Diyos na mangyari sa atin para magawa niya yung gusto niyang gawin sapagkat He is holy. Sapagkat alam naman po natin na ang bagay na bagay o sino mang pinapanahanan ng Diyos ay banal. Gaya nga po, halimbawa lamang po, itong ang isang bahay, ang simpleng building, kapag po yung pinanahanan ng Diyos, yan po matatawag nating holy place. Bagamat ang building ay gawa ng tao, pero yan kapag ang Diyos ay inanahan diyan, tinatawag po yung holy place. Ang isang bagay kapag yan po ay ginamit ng Diyos, yan po ay banal. Kaya naman po ang ibang tao, gaya po sa ibang malalaking simbahan, kapag sinabi nila na agwa bendita o banal na tubig, talaga pong iniisip nila ay banal sapagkat alam na yun ay ginagamit o pinapanahanan ng Diyos. Kaya po tayo, pinapanahanan tayo ng Diyos, pero meron po isang bagay na kailangan tayong gawin. Yan po ay ang maging hiwalay. Saan po? Sa mundo po ba? Hindi po sa sistema ng mundo. Kasi po minsan iniisip natin sa pagsabing
humiwalay tayo sa mundo, iniisip natin na kailangan kasi pag sabing humiwalay sa mundo, probably ang isipin po natin mawala tayo sa mundong ito, but hindi po yun yung gusto ipahiwatig sa atin ng Diyos. Kundi kailangan po ating hiwalayan is yung sistema ng mundo na kung saan ito po yung nagpipigil sa atin para po gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya po minsan di natin maunawaan na meron palang gustong gawin ang Diyos. Kaya ang atin lang po nalalaman ay ang pumapasok sa ating isip o kumukusyon sa ating isip ay mga bagay sa mundo na siya pong humahadlang para gawin ng Diyos yung gusto niyang gawin sa ating mga buhay. Kaya sabi po dito sa Romans 12:2, huwag na po tayo makiayon sa takbo. Kasi po ang mundo ito is meron po siyang sistema. Bilang mga Kristiyano, kailangan po pala nating lumayo dito. Kasi alam po natin, sabi nga po na ang holiness is being separated from what? Ano po? From the system of the world. At tayo po'y patuloy na maging at tayo po'y tumuon sa kung ano yung sistema ng Diyos. Kasi dalawang sistema lang po umiiral dito sa mundo. Una, sistema ng sanlibutan. Ano po? Pangalawa ay sistema ng Diyos. Kaya minsan iniisip ng tao na ang hirap pala maging Kristiyano. Kailangan mo maging banal. Yes, sapagkat ang pagiging Christian is hindi lamang po siya isang titulo. Sapagkat sa pagiging Kristiyano talaga po mayroong kalakip na responsibility. Kasi talaga po kailangan natin maging banal sapagkat hindi tayo maging banal, hindi po natin kayang paluguran ng Diyos. Pero ang tanong ng marami, napakahirap maging banal. Yes, tunay po yun sapagkat tayo po ay nasa katawang lupa, tayo po ay nasa human flesh. Kaya po minsan talagang nag-i-struggle tayo. That's why ang sabi po ng salita ng Diyos, kailangan nating hiniwalay sistema ng mundo. Sapagkat alam natin na yung sistema ng mundo, siya po yung mahadlang sa atin para tayo po ay patuloy na mapalapit o magawa ang mga kalooban ng Diyos. Sapagkat alam naman natin na ang mundo ay kaaway ng Diyos. Kaya paano siya makakilos sa buhay natin kung ang hinahanap ng ating katawan ay ang mga bagay na nasa mundo, ang pleasure ng mundo, ang pleasure ng tao na makasanlibutan. Kaya po kaya po sabi dito kailangan nating humiwalay kung paano po ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Para po mga Israelita ay kanyang iligtas, ano po talaga pong kailangan nilang ilayo, kailangan ng Diyos na alsin ang Israelita sa Ehipto. Ano po, gaya po yung dalot, kailangan nilang iwan ang Sodom at Gomorrah para sila po makatanggap ng kaligtasan ng Diyos, para sila ay maka-receive ng kaligtasan mula sa Panginoon. So, nakikita po natin nung Old Testament pa po, talaga po ang Diyos, ang kanyang way ng pagliligtas sa tao is separation. At habang tayo hinihiwalay ng Diyos, talaga po may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin at tayo ay kanyang binabago from glory to glory. Kaya pansinin po natin yung mga Israelita nung sila po inihiwalay ng Diyos sa Ehipto. Doon po sila nag-struggle. Bakit po? Talaga po sa una mag-struggle tayo kasi talagang maraming babaguhin ng Diyos sa kinasanayan natin na yung dati nating minamahal na sanlibutan at talaga pong kailangan dumating sa point ito, ikamuhian natin at yung dating Diyos o mga mabubuting gawa o mga bagay na ayon sa Diyos na dating ayaw natin ay siya naman ating mamahalin. Kaya po pansin natin nung ang mga Israelita po inilayo ng Diyos o kinuha ng Diyos o iniahon ng Diyos mula sa Ehipto. Pansin po natin habang sila naglalakad sa ilang, tumawid ng Red Sea, at talagang hanggang sa dahil sila sa lupang pangako, alam po natin na maraming ginawa ang Diyos sa paglilinis sa kanila. Kaya nga po yung iba, habang sila naglalakad, talaga po lagi silang may reklamo. Buti pa sa Ehipto, maraming mga, andun yung pangangailangan namin, nakakakain kami, buti pa sa Ehipto. At minsan ganyan po ang Kristiyano, minsan kaya sila po takot na maging Kristiyano sapagkat may mga bagay talaga na hindi na po tayo magagawa na dati nating ginagawa. Kaya holiness means separation from that system o sa mga ganung uri ng ating kinasanayan. Talaga pong it's beyond sa pagsimba, it's beyond sa
pagsusuot ng damit na mayroong nakasulat na Bible verse, it's beyond that. O it's beyond sa mga bagay na tinatattoo natin sa katawan na mayroong pangalan ng Panginoon. Hindi po yun ang holiness. Talaga po ang holiness is talagang ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay na naaayon sa kanyang nais. At hindi po tayo makapagmuhay ayon sa kanyang nais kung tayo po ay naka-attach o kung tayo po ay under pa rin ng sistema ng mundo. Kaya sabi po itong Romans 12 po na kailangan po huwag kayong makiayon. Talaga pong makikita po natin, talagang sinasabi po dito, ito po isang paalala. Ano po, sapagkat sabi po ito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ano po, hayaan po natin na yung isip natin baguhin ng Diyos sapagkat kung mayroon mang na-attach sa buhay ng isang Kristiyano, sa mundo ay hindi ang kanyang kamay, hindi ang kanyang mata, hindi ang anumang bahagi ng kanyang katawan, kundi ang isip. Siya po yung ginagamit ng kaaway para tayo po ay mag-worries, alalahanin yung mga bagay na kinasanay natin sa sanlibutan, na isipin natin na ito hindi ko kayang mawala sa aking buhay. Kaya kailangan tayo po dito, kapag kailangan nating humiwalay kasi kung hindi po tayo hiwalay sa sistema ng mundo, mananatiling ang kaisipan natin ay mundo. Tayo ay lilingon at lilingon at lilingon pa rin sa sistema nito. Kaya kung mapansin po natin, nung si Lot po at ang kanyang pamilya ay iniahon ng Diyos o kinuha ng Diyos mula sa Sodom at Gomorrah sapagkat ang Sodom at Gomorrah ay kanyang tutupukin ng mga panahong iyon. Ang paalala ng anghel ay walang sino mang lilingon. Kapag nakalabas na kayo sa Sodom at Gomorrah ay walang lilingon. Ngunit dahil nga po kinasanayan na nila sa tagal nilang pamumuhay, sa tagal nilang nanatili sa Sodom at Gomorrah, hindi po nawala agad sa isip nitong asawa ni Lot ang mga bagay na iyon o mga bagay na kanyang naiwan sa Sodom at Gomorrah. Bagamat sila po'y nakaalis na sa lugar na tutupukin, ano po, hindi man binagsakan ng apoy at asupre ang asawa ni Lot, hindi man po sila kasama sa nasunog sa Sodom at Gomorrah, di man po napasama ang asawa ni Lot sa nasunog sa Sodom at Gomorrah. Ngunit dahil sa kanyang paglingon, siya po naging batong asin. So bagamat tayo po inahon na ng Diyos, maaring tayo inahon na ng Diyos mula sa kasalanan, niligtas na tayo ng Panginoon sa 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 kamandag na kamatayan, which is sa ating mga kasalanan. Maaring tayo ay Kristiyano na kung tayo lilingon pa rin sa sanlibutan, tayo po magiging asin. Hindi po asin ang sanlibutan, kundi asin na walang alat. Gaya po na nangyari sa asawa ni Lot, siya po ay naging haliging asin. At alam naman po natin kapag ang asin ay wala ng alat, ito po ay wala ng pakinabang. Kaya po yun, kung atin po titingnan, naging estatwang asin, naging batong asin. Ibig sabihin po pag siya yung bato, yan po ay hindi nagagalaw. Hindi na po yan gagalaw. Wala na po yung movement na kayang gawin sapagkat siya po ay naginang bato. So yan po yung nagiging epekto sa atin ng sanlibutan kapag po tayo masyado na consume ng sanlibutan. Kahit gusto tayong pabanalin ng Diyos, isanctify ng Lord habang tayo nasa mundong ito. Kahit gusto ng Diyos baguhin ang ating isip, pero kung ang ating pong isip ay patuloy na nakatuon, siya po ay patuloy na naka-attach sa sistema ng mundo. Para po tayong isang Kristiyanong naging batong asin. Hindi na po papasok tayo nahihiya ng mag-share ng word. Hindi na rin tayo, ayaw na rin nating manalangin. Ayaw na rin nating magpasalamat. Halos ayaw natin gawin lahat ng bagay na mag-glorify ang Panginoon. Bakit? Kasi yung isip po natin ay nakatuon sa sistema ng mundo. At habang ang ating isip ay nakatuon sa sistema ng mundo, nawawala po yung ating desire na maging banal o maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya even Christian ay pwede po tayo maging asin na estatwa gaya po ng asawa ni Lot. Kung tayo patuloy na lilingon at lilingon sa mundo na ating dating kinasanayan na dapat ay atin ang kinalimutan. Kaya pansinin po natin, sabi po nung binasa ko ganyan, ng gaya po sabi ko ganina, holiness is separation. Separation from the system, the soul. Kaya kailangan po bilang Kristiyano, alam natin kung ito ba ay sistema ng Diyos, sistema ng mundo. Sapagkat minsan po talaga sa panahon natin ngayon talaga, ang hirap i-distinguish
Minsan po kasi, ang mga tao talaga pong ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon, ano po, in a way, para lamang po magawa nila yung bagay na sa sanlibutan na ginagawa na lamang toppings ang name of God. But the whole, kung titingnan natin yung kabuuan is talagang sistema ng mundo. Ano po, maski nga po ang mga unbeliever, nagagamit na rin po nila yung salitang Panginoon. Ano po, sa kanilang mga ginagawa o mga bagay na patungkol sa Diyos. But kung titingnan natin sa sa kabuuan talaga pong minsan talagang andun pa rin yung gawa ng sanlibutan. Kaya sabi po dito talagang upang atin po maunawaan kung ano po yung ah, kalooban ng Diyos, magawa po natin kung ano yung mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Talaga pong sabi po sa Romans 12:2 ay huwag po tayo makiayon. Be separated. Talaga po hangga't hindi tayo lalayo, alam ko po na bagamat gustong-gusto ng Diyos tayong pabanalin at dahil nga po nasa atin si Kristo, tayo po ay meron talaga po tayong kabanalan sapagkat si Kristo yung nasa atin. Sapagkat sabi ko po na lahat ng pinapanahanan ng Diyos ay banal at siya po ay sumasa atin. But kung tayo po ay patuloy na magiging connected sa world, alam po natin talagang hindi po natin magagawa na maging banal. Kaya napakahalaga po ng paghiwalay, napakahalaga po ng consecration, napakahalaga po ng pag-alis sa sistema ng mundo patungo sa paglapit sa sistema ng Diyos. Sapagkat yan po yung unang step, alam po, para po makamtan po at maranasan natin kung ano man po yung gustong gawin ng Diyos sa atin. Sapagkat siya ay banal. Kaya sabi po dito talagang kailangan nating humiwalay. Lahat ng bagay na talagang alam natin na hindi sa Diyos, kung kaya natin, as long as na ito ay kaya na talagang sa biyaya ng Diyos, bagamat minsan ay mahirap, ano po, talagang pagsikapan natin. Kaya sabi nga po nung be holy, ibig sabihin talagang kailangan natin piliing maging banal. Kasi talagang kailangan natin tayo mismo sa sarili natin kasi hindi tayo, kumbaga po ba ay tayo papabanalin po ng Diyos. But kung tayo po papabanalin ng Diyos, the question is, tayo po ba ay willing na o tayo po ba handa na tayo ay pakialaman ng Diyos ng ating buhay? O yung buhay na sinasabi natin ay sa kanya na ay ayaw pa rin natin ipagalaw sa kanya. So yun po yung mga nagiging hadlang kung bakit di po natin marating yung kabanalan o hindi po tayo ganun makaabot sa kabanalan ng Diyos sapagkat minsan po ay meron tayong mga bagay na hindi pa tayo kayang ibigay sa kanya. O mga bagay na hindi pa natin kayang i-let go sa ating mga kamay. O mga bagay na hindi pa natin kayang iwanan. So, yun po yung humahadlang. Kaya holiness means separation sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Especially is yung mundo. Mundo at ang sistema nito. Ano po? Kaya yun, alam ko po na maraming bagay na gusto ipahiwatig ang Diyos sa salitang ito na separation. Sapagkat maraming bagay po na kailangan nating hiwalayan. Yung mga doubt, para tayo magkaroon ng kabanalan kaya kailangan po nating makatakas sa mga bagay na yan. Sa mga reservation sa ating buhay, kailangan po natin makatakas para po yung kabanalan ay makapasok sa atin, ay maghari sa ating buhay. Maski po sa mga bagay ating kinasanayan, kailangan po minsan ating humiwalay para lamang po makarasa yung kabanalan sapagkat alam ko po talagang yun ang plano ng Diyos. Tayo po ay hiwalay niya sa sistema ng sanlibutan ito at magamit din naman para sa sanlibutan. Inihiwalay sa sistema ng sanlibutan upang magamit para sa sanlibutan. Ano po? Inihiwalay sa sistema ng sanlibutan upang magamit sa sanlibutan. Sapagkat alam ko po na ang gagamitin ng Diyos is yung mga banal. Sapagkat alam ko po na yung kabanalan ng tao, isa po yung kabanalan ng tao na nagmumula sa Diyos, ay talaga po ito po yung magiging testimony natin para po luwalhatiin ng mga taga-sanlibutan ang ating Panginoon. Kaya may purpose po ang Diyos, kaya gusto niyang ihiwalay tayo sa mundong ito.
para gamitin din naman sa mundong ito. Gaya ng prayer ni Jesus, ano po, na hindi ko dinadalangin na sila'y kunin mo na sa mundong ito, bagkus talagang ingatan mo po sila. Sapagkat alam ko po na tayong mga Kristiyano ay tayo rin po yung gagamitin ng Lord para po sa kaligtasan ng sanlibutan, para po tayo ay maging ilaw at asin sa sanlibutan ito. Talaga pong kailangan natin mapaluguran ng Diyos. At without holiness, hindi po natin magagawa ang bagay na ito. Kaya by the grace of God, bilang panghuli, gusto ko pong basahin sa atin sinabi po dito sa Romans 1 Corinthians 1 verse 30. Sabi po dito, sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pagkipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siya ang ginawang karunungan natin sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal, at niligtas ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, tandaan po natin na sabi po dito, dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, siya po yung ating naging karunungan. Sa pamamagitan din niya, sabi po dito, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. So, kung meron mga magpapabanal sa atin is ang Diyos. Ano po? Sa pamamagitan po ng pakipag-isa natin kay Kristo. Kaya kaya sabi po doon, anyone is in Christ, siya po ay bago ng nilalang. Wala na yung dati po niyang pagkatao, sa halip siya po ay bago na. So talaga pong salamat sa Diyos dahil hindi natin kaya maging banal kung hiwalay tayo kay Jesus. Kaya kung meron mang dahilan kung bakit tayo nakagawa ng mabuti, kung bakit tayo naging banal, pure, merong malinis na puso, it's because of Jesus. Kaya walang bagay na dapat tayong malaki sa harapan ng Diyos, sapagkat kung ano man yung meron tayo ngayon ay dahil sa Kanya. Kaya magiging mahirap maging banal kung tayo po hiwalay sa Diyos. Kaya hayaan po natin na kung meron man po tayong dapat hiwalayan ay hindi po ang Diyos, kundi ang sistema ng mundo. Sapagkat alam ko po na ang Diyos ay gagamitin po niya tayo mightily. Alam po, kung paano po ang mga bagay na kung paano po kung ang isang tahanang bato na pinanahanan ng Diyos ay tinatawag na banal, ganoon din naman po tayo kapag tayo pinanahanan ng Diyos, tinatawag din po tayo mga banal. Kung ang ginamit sa gawain ng Diyos o pinanahanan ng Diyos, ginamit ng Diyos, tinatawag na banal, tayo rin po kapag tayo po ginamit ng Diyos, tayo po ay magiging banal. Kaya paggamit po tayo sa Diyos, ang isang susi lang po para tayo makarating sa kabanalan ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At hayaan po natin na mangyari ang mga bagay nito sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Bagamat mahirap, sabi nga ng iba, alam ko po na hindi naman tayo po yung magpapabanal kundi si Kristo. Ang kailangan po natin gawin is sumunod sa Panginoon. At yung part natin is talaga pong ating gampanan. Tayo po kailangan humiwalay sa sistema ng mundo ito. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil alam ko po na siya po yung kalakasan natin, na siya rin yung Diyos na magbibigay sa atin ng wisdom para ma-distinguish kung ano ba yung sa Kanya at kung ano yung hindi sa Kanya, at mag-lead sa atin sa kabanalan. Alam ko po na tayo po ay gagamitin ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya hindi na po tayo nais maging banal. Sapagkat alam ko po, mayroong kapangyarihan ng kabanalan sa buhay ng mga taong wala pa sa Diyos. Ito po isang ilaw na magliliwanag sa kanilang harapan. Kaya it is impossible to please God without faith at without holiness. We cannot see God. Kaya kung may holiness na makikita sa atin ng mga tao na sa paligid natin, makikita nila ang Diyos. Pwede ko po, without holiness, no one can see God. Kaya po, kung sino mang Kristiyano ang merong kabanalan o pinapanahanan ng Diyos, alam ko po, sa gitna ng maraming tao at nagliwanag yung kabanalan na meron tayo na mula sa Diyos, makikita ng tao na nasa paligid natin ang Diyos sa pamagitan ng buhay natin. Kaya, yun po, salamat sa Lord at sa Kanya po ang lahat na papuri
pagsamba at luwalhati. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, this morning. Lord, salamat po, Panginoon, sa word na aming narinig, Panginoon. Lord, tunay po na hindi pwedeng pagsamahin, Panginoon, yung holiness tsaka yung kasalanan, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil this morning, Panginoon, ay nagpaalala sa amin, Panginoon, na kahit po kami ay makasalanan, Panginoon. Lord, wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon. You know my heart, Panginoon. Lord, there's nothing we can hide you, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, yung puso namin. Alam niyo po yung anong nasa isip namin. Alam niyo po, Panginoon, kung ano yung gagawin namin ngayon, bukas, sa mga susunod na araw. Kaya, Panginoon, ina-admit namin, Panginoon, na kami po ay makasalanan. Pero, thank God, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, tinubos mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. At salamat po, Panginoon, dahil ang word na ito, Panginoon, ay nagpaalala sa amin kung gaano niyo po kami kamahal, Panginoon. Patawad po, Panginoon, dahil minsan, Lord God, may mga bagay pa rin kaming nagagawa na hindi namin alam ay ito pala ay hindi nakalulugod sa iyo, mga gawain, Panginoon. Pero Lord God, salamat, Panginoon, dahil hindi po yun dapat yung gawing license namin para lagi po kaming nagkakamali, lagi po kaming gumagawa ng kasalanan, Panginoon. Dahil katulad niyo po, Panginoon, na kahit po kami, Panginoon, kahit po kayo, Lord God, ay nasa flesh, Panginoon, kayo po ay nasa laman. Katulad niyo po, Panginoon, Lord, kung paano ka po nagkatawang tao pumunta rito sa lupa, Panginoon, upang ipakita sa maraming tao na kayang mamuhay ng mayroong kabanalan katulad mo, Panginoon. Kaya Lord God, kung ano po yung mga sins, Panginoon, na nagawa namin, Lord, patawad po, Panginoon. At alisin niyo po ito, Panginoon, dahil ito po yung mga nakakasagabal sa kung anong gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon. We need your help, Panginoon. Hindi po namin kaya to kung wala ang iyong Holy Spirit. Kaya salamat po, Panginoon. Kayo po yung manguna, kayo po yung mag-lead sa amin, Panginoon, patungo sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon. Jesus' name be free. Amen. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa isang bagong umaga na punong-puno ng iyong banal na presensya. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, ng pag-ibig mo, Panginoon. Kaya patuloy mong pinananariwa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, na nagre-remind sa aming, Lord, na hindi kami lalago, Panginoon, kung hindi po kami lalakaran ng kabanalan na nananais mo sa buhay ng bawat isa. Na hindi kami magiging isang tunay na disipulo mo, Panginoon, kung hindi po namin lalakaran ang mga bagay na kailangan po naming lakaran upang kami, Panginoon, ay mahiwalay sa sistema ng mundo. At ang lakaran namin, Panginoon, ay ang lahat ng mga bagay na makalulugod sa iyo. Lord, alam namin na hindi po ito ganun kadali. Sapagkat alam namin, Panginoon, na habang kami ay patuloy na sumusunod sa iyo, Lord, hinahabol kami, Panginoon, ng lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng mga patibong ng kaaway, lahat ng mga temptations, lahat ng mga bagay na maaaring gawing hadlang
ni Satan, Panginoon, upang kami ay hindi makasunod sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy mo po kaming binibigyan ng katarungan. Thank you, Holy Spirit, for your guidance na patuloy na gumagabay sa amin upang makapagdesisyon kami ng tama at masunod namin, Panginoon, kung ano ba yung nararapat. At maiwasan namin kung alin yung hindi nararapat at hindi nakalulugod sa iyo. Lord, right now we are asking for your guidance, for your power, Panginoon, na ito po yung makatutulong sa amin upang hindi po namin magawa, Panginoon, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ng mga ino-offer ng mundo, Lord, lalo na po sa mga kabataan, napakarami pong temptation na maaari po nilang pagdaanan. Lalo-lalo na, Panginoon, sa social media na ito po yung pinakang number 1. Patuloy na kinaadikan ng lahat. Panginoon, kung ang mga gadgets na ito, kung ang social media na ito, Panginoon, ang magiging tulay upang hindi po kami makasunod sa kabanalan mo, Panginoon. Lord, right now, alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na bitawan ang mga bagay na ito upang sa ganun, O Diyos, ang kabanalan mo, Panginoon, ay patuloy namin maranasan sa aming mga buhay. Lalo na, Panginoon, sa mga kabataan na hindi pa nakakakilala sa iyo, or even sa mga kalalakihan, sa mga kananayan, Panginoon. At lalo na, Panginoon, sa mga bata, sa kanilang mga murang edad ay nalululong sa mga ganitong bagay. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, tulungan mo po kami na maging kaaya-kaya, maging banal, at maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Lord, kung kami ay sa iyo, Panginoon. At kailangan namin bitawan ang lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa iyo. At magagawa lang namin ang mga bagay na ito, Panginoon, kung kami ay tunay na nagmamahal sa iyo. At kung kami ay laging nakakabit sa iyo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Ikaw po ang aming gabay sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Marami pong salamat na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, na kung paano kami, Panginoon, mas lalong nagnanais na mapalapit sa iyo, ay ganun din naman triple times na kami ay tinetempt ng kaaway sa lahat ng sitwasyon. Sa aming isip, the way we talk, the way we act, Panginoon, marami pong ginagawa si Satan upang kami ay dayain. But Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Tunay na ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Kaya Lord, sa mga oras na to, pinangahawakan namin, Panginoon. Pinangahawakan namin ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan po namin ang lahat ng ito. At naniniwala kami, Panginoon, na kung kami ay babad sa presensya mo, Lord, wala pong bagay na hindi po namin kayang pagtagumpayan. Kaya, Panginoon, salamat po. We surrender everything to you, O God. We surrender everything to you, Panginoon. Hindi po namin kaya sa sarili namin. Kahit meron kaming alam, meron kaming kayang gawin, Panginoon, hindi po namin ito kaya kung kami po ay wala sa iyo. Kaya, Lord, salamat po sa umagang ito, sa buong maghapon na aming mga gagawin. Lord, we declared victory, Panginoon. At wala pong sino man sa amin ang maaaring dayahin ng kaaway upang kami ay, Panginoon, ay hindi maging banal sa iyong harap. Salamat po, O Diyos. We glorify your name. We honor you, praise you, and we acknowledge your Holy Spirit, Panginoon, na patuloy nakikilos sa aming mga. We thank you, Lord, and we love you in Jesus' name. Amen. Yes, Lord.
Panginoon, salamat po sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa patuloy na gabay at mga pagtuturo. Kami po ay humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagiging makasarili, Panginoon, sa laging pagre-recognize namin sa sistema ng mundo, sa aming mga buhay. Ang kagustuhan po lagi namin ng aming mga katawan, Panginoon, ang nasusunod. Lord, gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang labanan ang sistema ng mundong ito. Hindi po namin ito kaya, Panginoon, kung kami lang. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong kabanalan sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat ikaw ang mailka ng lahat. Galing sa iyo kung ano man ang meron kami ngayon, Panginoon. Turuan niyo po din po, Panginoon, ang aming mga kapatid. Bigyan niyo po ng gabay upang maging sentro sa kanilang mga buhay ang inyong kabanalan, kadakilaan at pagiging mga tawid, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat din po sa iyo. Tulungan mo nga po, Panginoon, na patuloy namin hanapin ang iyong presensya. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na ilang po, Panginoon, ang bagay na makagbabago ng buhay namin. Lord, salamat po, Diyos. Lord, lahat po ng mga Panginoon, Lord, we pray, Lord, to have a deeper relationship, Lord, sa iyo. Panginoon, naniniwala na kayo po, Panginoon, mga nagpapanis. Lord, salamat po. Lord, your very purpose, Panginoon, sa amin, Lord, is our sanctification. Sapagkat, Lord, kayo po ay banal na Diyos. Kayo po, Panginoon, ay dapat din magpakabanal. Sapagkat kung ano, Panginoon, ng Ama, Lord God, hindi dapat ang mga anak. Kaya, Lord, salamat po. Ang iyo po, Panginoong presensya, Lord, patuloy po namin, Panginoong, hanapin kauhawan o kagutuman. Kataniwala po kayo, Panginoon, na sila po, Panginoon, ng ang bagay, Panginoon, na magkasatisfy, Panginoon, sa buhay ng tao. Lord, hindi po, Panginoon, ang material sa mundo. Lord, hindi po, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na aming tinatamasa ngayon. Lord, naniniwala po kami na makapagsasatisfy po sa buhay bawat isa. Lord, ay ang iyo po, Panginoong presensya. Kaya, Lord, salamat po, Diyos. Patuloy niyo, Panginoon, kaming hubugin. Lord, ang iyo pong karakter, Panginoon, hindi mo, Panginoon, ang pagiging Diyos. Because, Lord, nung kayo po bumaba dito sa lupa, Lord, ang iyo po, Panginoong karakter, Lord, ay alam po na yung Panginoon na kung ano po, Panginoon, ang Espiritu na meron ka, Lord, ikaw din po, Panginoon, ang Espiritu na naan sa amin. Kaya, Lord, kayo po ay niwala na Espiritu po yun, Panginoon, ang magdadala sa amin sa kaganapan, magdadala sa amin, Panginoon, sa mga bagay na meron ka, kung ikaw po yan nanahan dito sa lupa. Lord, salamat po, O Diyos. Salamat po, kapagkat alam po namin na ang Espiritu, Panginoon, sa amin, siya po, Panginoon, nagababanal. Hindi lang po nagababanal, Panginoon, sapagkat alam po namin na kung ano pong iyo sinimulan sa buhay about sa Lord, you will bring it to completion, Panginoon. At kung sino po, Panginoon, ang Panginoon sa Kristo, kung sino po kayo, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, Lord, so are we, Panginoon, na kayo po ay maging katulad ng iyong kaisa-isang anak. Salamat po, O Diyos, patuloy po namin nilalapit sa iyo, Lord, ang buhay ang bawat isa. Thank you for your Spirit, Lord, thank you for your presence, thank you, Panginoon, sapagkat, Lord, Panginoon, yung isang bagay, Panginoon, magdadala po sa akin, Panginoon, sa iyo dyan sa iyo, Panginoon, sa iyong piling, Panginoon, sa kaharian. Salamat po, O Diyos, dalangin po namin na patuloy, Panginoon, na magkaroon ng desire ang bawat isa, Lord, for holiness. Lord, alam po namin na kayo po ay niligtas niyo po kayo, Panginoon, hindi lang po para pumunta sa langit. But Lord, niligtas niyo po kayo, Panginoon. Lord, para po kayo, Panginoon, ay maging banal din ang mga katulad mo. Bagat, Lord, hindi po kayo, Panginoon, kayo po banal na Diyos. Lord, ay hindi po pwede, Panginoon, makasama ninyo ang hindi banal. Kaya, Lord, salamat sa iyong Espiritu na
nag-sanctify, Panginoon, sa amin. Salamat po, O Diyos. At dahil sa mga bagay na yun, Lord, nilayo niyo po kami sa mga bagay na pang-akit, Lord. Lord, the power of the holiness, Panginoon. Lord, yung pangyarihan po ng kabanalan. Lord, yung po, Panginoon, isang sandata namin, Panginoon. Para po ayaw paglabanan lahat ng mga tukso. Lord, lahat ng mga kaway, Panginoon, sa limutan lahat ng pang-akit ito, Panginoon, para lang po kami ilayo sa iyo. Lord, salamat po, O Diyos, kung bakit po kami nakapagtatagumpay, pagkat ang ibang spirito ay nananahan po sa amin, kung bakit po kami, Panginoon, nakapagpatuloy, pagkat, Lord, nakita po namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ay nagtagumpay. Lord, the very thing, Panginoon, nagpupush po sa amin para kayo po, Panginoon, ay lumakad na may kabanalan, Lord, ay yung iyo po rin nilakaran. Sabagat, Lord, kung ano po ang iyong nilakaran din sa lupa, Lord, dapat doon din po kayong pagdaanan. Kasalanan po, O Diyos, purihin ka, dakidain ka, luwalhatiin ka, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Aming Diyos na mapagpala, Diyos na banal, Diyos ng aming buhay. Sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito sapagkat meron kaming oras at panahon para palapit sa inyo, Panginoon, through prayer, through your word. Lord, thank you, Panginoon, sa aming pong mga buhay na patuloy niyo po kami sinasamahan, ginagabayan. Amin pong dalangin sa umagang ito ang inyo pong patuloy na pagsama sa amin. Dinadalayan ko po, Diyos, sa mga taong naniniwala po sa inyo, sa amin po na mga nananampalataya sa inyo. Na totoo po na napakasarap po lumakad sa kabanalan, lumakad sa katuwiran. Pero Lord, ang amin pong dalangin, O Diyos, ay tulungan niyo din po kami na totoo magmahal sa inyo. Totoo na umibig sa inyo, na hindi lamang kami susunod dahil ito yung dapat namin gawin, hindi lamang susunod sa iyo dahil ito yung una, pangalawa, pangatlo na dapat namin sa katuparan sa buhay namin bilang mananampalataya. Lord, first and foremost, Panginoon, tulungan niyo po kami na totoo kami, ang puso namin ay totoo umibig sa inyo, Panginoon, sapagkat sa pag-ibig na to na uusbong sa aming mga puso ay hindi na magiging mahirap, Panginoong Diyos, ang mga susunod pang mga bagay sapagkat kapag kami umiibig sa inyo, Panginoon, ang lahat po ay susunod na, Panginoon. Lahat po ay magiging maayos na, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, yung seryosong pag-ibig namin sa inyo, dalangin namin sa mga mananampalataya ay lagi namin may sa pamuhay, Panginoon. Sapagkat kapag po kami umiibig sa inyo, Panginoon, ang inyong mga salita ay kasama nito, Panginoon. Ang inyong mga bilin sa amin ay aming matutupad, Panginoon. Maraming po salamat, Ama, sa oras na ito. Tulungan niyo po kami na bawat isa ay lumago sa pananampalataya, sa kabanalan, Panginoon, sa katuwiran, Panginoon. At lahat po, Diyos, dinadalangin po namin, Panginoon, doon sa mga tao na tulad namin, Panginoon, na may imperfectness pa rin, Panginoon Lord. Alam po namin na hindi po kami excuse sa mga struggle. Alam po namin hindi kami exempted, Panginoon, sa mga temptation, Lord God, especially sa paligid namin, Panginoon. Amin pong dalangin, Panginoon, sa mga time na to, especially kapag kami ay walang kasama, kami solo lang, Panginoon. And pwede namin magawa ang mga bagay na hindi po magiging ayon sa inyong kalooban, Lord. Sa mga panahon na to, Lord God, inihiling po namin ang inyong pagsama sa amin, ang inyong conviction, especially yung pagsama po, yung pagbisita po ng Banal na Espiritu, Panginoon, sa mga time na yan, Lord God, especially sa mga time na magdidesisyon kami na sa buhay namin kung ano po yung dapat namin ginagawa at gagawin pa, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Lord, we're so much thankful, Panginoon, sapagkat binibigyan niyo po kami ng mga pagkakataon, privilege, Panginoon, para lalo naming magawa, Panginoon, yung nais niyo, Panginoon, sa buhay namin. Kaya naman, O Diyos, amin na pong pinagkakatiwala sa inyo, aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na may tawid namin ang buhay na ito, Panginoon, na andun po, Panginoon, yung pananampalataya namin, hindi namin ito na nagawa namin, Panginoon, yung nais niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, amin Diyos, at Banal na Ama, kami po ay napapasalamat sa pagkakataong ito, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na
kasama namin dito, Panginoon, sa ganitong oras, Lord God, na kayo po yung patuloy na nagbibigay sa amin ng courage, Panginoon, upang gumising ng maaga, upang manalangin, Panginoon. And Lord, sa umaga pong ito, sabay-sabay po namin itinataas ang aming pong ang kamag-anak po ng aming kapatid na si Ate Leia, Panginoon, si Chang Chen, Panginoon, na sa ngayon po ay nangangailangan po ng inyong tulong. Lord, ito man po, Panginoon, naniniwala po kami ay gagamitin niyo po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, para ito pong taong ito ay mahatiran po ng kagalingan, Panginoon, upang ang taong ito ay mahatiran po ng kalakasan, Panginoon, ng katawan. Salamat po, Diyos. Dahil alam po namin na through prayer, Panginoon, gagamit po kayo ng mga tao, instrumento, Panginoon, upang ang taong ito ay mahatiran po, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat po, Ama. Again, Lord, thank you for everything. Thank you for this morning, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At hinihiling po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami sa buhay namin na ito, Lord God, upang malakaran namin ang kabanalan, ang katwiran, Panginoon, na patuloy po niyong pinagkakatiwala sa amin. Salamat po. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po pasalamat, Panginoon, at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po natin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, tayo po patuloy na manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at sa tulong po na paipagpisan ng inyong Espiritu sa bawat isa po sa amin, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa inyo pong salita, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay po ng patnubay, at nagbibigay po sa amin ng kaliwanagan upang maunawaan po ang lahat ng mga bagay na naayon po sa inyong kalooban. Sa pagiging holiness, Lord, sabi niyo nga po ay ito ay isang bagay na sineparate niyo para sa inyong banal na gawain. Para nang sa ganun, ang bawat isa sa amin ay magamit ninyo para may pahagin yung mga salita. It's like Paul, nung siya inyong tinawag, sabi ni Ananias na marami siya nabalitaan patungkol sa kanya at yung ginagawa niya ay hindi against para sa inyo. Ngunit ang sabi niyo sa kanya kay Ananias, siya ay inyong pinili upang ipakilala ang inyong pangalan sa mga hari, sa mga anak ni Israel, at sa mga hindi. Lord, ganun din po sa amin ngayon. Like Paul, may buhay namin dati ay katulad ng buhay ni Paul. May hindi ka nais-nais. Ngunit katulad ni Paul, nagpagamat sa kanyang mga nagawa ay napili niyo pa rin siya. At ito isang pribilehiyo. Ganun din po sa amin, Panginoon. Marami po kami mga nagawang hindi tama. Marami kami nagawang hindi ka nais-nais. At sabi niyo nga po sa inyong salita, ang lahat ng tao, ang lahat ay lumislang das at wala naging mabuti, lahat ay nagpakasama. Ngunit sa kabila po ng mga pagkakamali at pagkukulang po namin, kami ngayon ay inyong sineseparate. Sineparate upang sa inyong gawain ay may pahayag namin at may pakilala ang inyong pangalan at mag-glorify ang inyong Panginoon. Kaya Lord, sa tulong po ng inyong Espiritu, sa bawat isa po sa amin na nakauunawa at patuloy na naunawaan na kami inyong pinapabanal at kami inyong ginagamit para sa inyong kalwalatian. Kaya Lord, ang aking pong dalangin sa bawat isa po sa amin, na patuloy po ng inyong Espiritu, na kung ano pa yung aming mga pagkakamali, ano po yung mga bagay na dapat po namin ihiwala, dapat po namin baguhin sa tulong po ng inyong Espiritu na nagpapaalam po namin upang makita po namin yung aming sarili before you, ay unti-unti po namin muli pa matutunan na sa ganon mamuhay kami at sa pamamagitan po ng na ipinapakita niyo sa amin yung mga bagay na ito at sa pamamagitan din ng mga ibang tao na makakita sa amin dahil sa inyong unti-unti pagbabago sa amin ay makikilala kanila. At yun po yung dapat po namin gawin. Kaya kung nasa amang po kami mga lugar, kami po ngayon na nandito sa platform na ito ay nakakatuwa sapagkat marami po kami dito na nasa iba't ibang lugar at nasa iba't ibang panig ng mundo. At sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus, kami itinuring na magkakapatid. At sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus Kristo, kami itinuturing din na banal.
At sa pamamagitan ng pagiging banal na ito, kami po ay malaya na magamit ninyo upang ipahayag yung mga salita. Kaya Lord, sa mga lugar, kami naroon. Kayaan po ninyo na inyong Espiritu ay patuloy na manguna at patuloy na patatagin pa kami. Dahil tulad nga po ng aming pinag-aaralan bilang isang mananampalataya, hindi mahirap. Mahirap man ang aming pinagdadaanan, pero dahil sa tulong ninyo at sa tulong ng Espiritu, sa pagkakagalakan, sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, yan yung bunga ninyo, kaya kami nakapagpatuloy. Bagamat marami pong mga temptation, obstacle, pero dahil sa tulong ng Espiritu, kaya kami ay nakakalakad. Sana Lord, hindi lamang po sa kung saan lugar kami naroon ngayon, maipahagin yung salita, kundi i-guide nyo pa kami sa mga tao na kung saan kailangan pa na makilala po ang inyong pangalan at ang inyong kaluwalhatian ay magpunta rin sa kanila. Na sa ganon, itong mundong ito na aming ginagalawan ay mapuno ng inyong kabanalan tulad ng inyong plano. Mapupuno ang buong mundong ito balang araw na kumikilala po sa inyo. At makikilala ng buong mundo at ang lahat ng tao ay luluhod sa pangalan ni Jesus. At yun yung plano po ninyo sa bawat isa. Kaya Lord, dalangin ko na patuloy ng pagsama ninyo sa bawat isa, papatatag ninyo sa bawat isa, katulad ni Paul na kahit sa kamatayan ay hindi matitinag at anuman ang mangyari at anuman pong pwedeng mangyari sa mga susunod pa na panahon, kami mananatili, kami maging matatag at tatayo at magsasabing ang kaligtasan ay patungkol po sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, maraming salamat ang pagpapala sa bawat isa sa anumang mga kagalingan pisikal, anumang mga aspeto ng aming mga ng aspeto ay inyo po pagkaloob sa bawat inyong mga pinili upang may pahayag ang inyong pangalan. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning. Good morning! Good morning! See you mamaya. Good morning. Morning po. Happy Resurrection Sunday! Ang Diyos natin ay buhay. Good morning. Blessed Sunday, everyone. Love you all. Hi, Ruru. Good morning. Hi, Ruru! Good morning! Ruel, you are there pala. Marlene, Kevin Boy. God bless po. God bless po. Hi, Rafa. Morning.